Umagang balita sa Kings Radio. Umagang balita sa Kings Radio. Umagang balita sa Kings Radio. Isang magandang umaga buong South Central Mindanao. Umaga mga kabay ngayon ng Huwebes, 29 sa buwan ng Agosto 2024. Umagang balita sa Kings Radio. Kumusta po ang buong sambay ng Pilipinas? Harinawang kapayapaan po na sa ating puso't isipan. Umaga pa lang nakakarga na mga balitang dapat po ninyong malaman sa loob at labas ng ating bayan. Mga balitang dapat po ninyong malaman sa loob at labas ng ating Umagang balita bansa. sa Kings Radio. Mga balitang yung mapapakinggan natin sa ating mga kabay ng Kings Baita Plus, Panamok 640, Intenso, Kings Baita Pet, Agresenso, What Worms to Go. Mga produkto mga kabayan, mabibili po yan sa mga suking veterinary supply sa inyong mga lugar. Yaman sa kumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Umagang balita sa Kings Radio. Alas 6:19 ng umaga ang ating oras mga kabayan, Philippine Standard Time sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. High explosive na kuha sa isang sakahan na pagmamayari ng isang kapitan sa Tulunan, North Cotabato. Mga badyaw, muli na namang pinakiusapan ng LGU Midsayat na bumalik na sa kanilang lugar. Kaso nang nakawan sa Poblacion 6, imbestigahan ni Kapitan Delpin sa nasabing lugar. Top most wanted person sa Cotabato City huli ng mga otoridad. Mayor Apple Juan ng Libungan todo suporta sa partisipasyon ng RH Libungan sa Provincia Health Summit 2024. Above 40 basketball team ng Bayan ng Libungan pasok na sa championship game ng Kalibungan Sport Fest. Samantala mga kabayan, sa balitang probinsya, mga makabagong gamit, pandigma at sinalubong ng Philippine Marines at 6ID sa Puliok Port, Barang Maguindanao del Norte. Pagbigay-pugay sa dedikasyon at tagumpay ng mga kawani ng gobyerno gagawin na ngayong araw ng Huwebes. Samantala, balitang pambansa mga kabayan, BSP naglabas ng 100 pisong bill na commemorative bill. Samantala, ESF vaccination kasado na bukas araw ng Biyernes. At sa ating mga balitang Mindanao mga kabayan, abay mag-asawang negosyante pinatay matapos nakawan sa Agusan del Sur. Samantala, hindi lahat ng Dabawenyos pabor sa pagtatago ni Pastor Kibuloy. At sa ating naman balitang iba, yung dagat, tensyon sa Lebanon nasa critical level na ayon sa United Nations. Balita pa rin mula sa iba yung dagat headlines, mga mediator sa peace deal sa Hamas at Israel muling nagpulong. At sa ating balitang pampalakasan, pambato ng bansa sa Paralympic Games nakahanda na ngayong araw. Samantala sa ating balitang showbiz, Kailin Alcantara at Kopi Paras trending sa kanilang kandong video. Mga nagbabagang balitang yan mga kabayan, tungayan sa kabuhan natin pala tuntunan mga kabayan sa pagbabalik po ng Umagang balita sa Kings. Oras natin sa buong Pilipinas, ganap na po ang alas 6:24 ng umaga, Philippine Standard Time. Sa ngalan po natin mga kasamang Kings Radio Reporter. Mula sa technical, kasamang Edgar Gabanyog, ako si Leo Baron. At ako naman si Richard Sagayno. Sa bayan po tayong napapakinggan sa mga impila ng Kings Radio sa Visayas area. 94.5 Kings Radio Hinubaan, Negros Occidental. 102.5 Kings Radio Siato, Negros Oriental. At 99.5 Kings Radio San Francisco, Agusan del Sur. Umagang balita sa At yung mga kabayan, sa detalyo po ng ating mga nagbabagang balita mga kabayan ngayong umaga po ng Huwebes. Balitang Probinsya. Dumating na sa Puliok Port, Barang Maguindanao del Norte ang mga bagong gamit pandigma ng Philippine Marines. Iti kinabibilangan ng Armored Vehicle, Artillery Assets at Patrol Craft. Sinalubong ito ni Joint Task Force Central at 6th Infantry Division Commander Major General Antonio Navarrete ang pagdating ng mga kagamitan. Kabilang sa mga bagong assets ng 1st Marine Brigade, Philippine Marines, ay 2 V-150, isang V-300 FSV o Fire Support Vehicle, 3 V-300 APC Armored Personnel Carrier,
2 ASURC Small Unit Reverend Craft, 2 105mm, 2 155 Howitzer, 1 KLBT o Kia Light Tactical Vehicle at 1 SUAS o Small Unmanned Aircraft System. Ang naturang mga assets ay dinideploy sa 1st Marine Brigade Philippine Marines kasabay ng mga gamit pandigma na nagdeploy din ng bagong kasapi ang 65th Force Reconnaissance Company na dumaong sa Polyopor. Balitang Probinsya. Samantala, makibahagi sa isang espesyal na araw ng pagkilala sa tagumpay at dedikasyon bilang mga lingkod bayan sa Kalibungan 2024 Awards Day na gagawin ngayong araw, Agosto 29, 2024 sa Provincial Gymnasium Capitol Compound, Amas, Kidapawan City. Ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang pagpapahalaga at pasasalamat sa mga empleyado ng Kapitolyo, national agencies at uniform personnel na naging bahagi ng pag-unlad ng probinsya. Ating bigyang karangalan ang mga taus-pusong nag-alay at natatangi, unang natatangi at tapat na serbisyo at naging inspirasyon sa lahat ng Cotabateño. Balitang Probinsya. Dagdag pa rin sa ating balitang probinsya mga kabayan, umabot na sa 9 na dating kasapi ng violent extremism ang nagbalik loob na sa ating pamalaan. Ito'y batay sa talaan ng Ministry of Public Order and Safety ng BARM sa higit 900 at 600 ang naka-avail sa Project Tugon ng MILG kung saan nabigyan ng cash assistance, livelihood assistance, bigas at grocery at maging iba pa. Ayon sa kinatawan ni Post Minister Muñoz na napatuloy na pagsisikap ng kanilang opisina at ni Chief Minister Ahud Umarad Ibrahim na makahikayat pa ng mga rebelde na magbalik loob sa ating pamalaan. Samantala, isa si BTA Member of Parliament Attorney Suharto Teng Mambuludto na nagbigay suporta sa former violent extremist na nagbalik loob sa ating gobyerno para makapamuhay ng tahimik. Siya nabigyan din nagbigay din siya ng cash assistance sa 13 dating BIFF na yumakap na ngayon sa kapayapaan sa kampo ng 6IB sa Barangay Datupiang, Maguindanao del Sur na nasabing sitwasyon. Kanaya ni Manai naka-civilian, nalpas na sa problema. Katawan sa umanggay na adan rumpakan ta na problema. Meron tayong kinakaharap sa araw-araw na rin na buhay. Ngunit yung lakas at karanasan niya sa pakikibaka, dapat magamit natin lalo ngayon na ang binabaka natin ngayon, kahirapan, kamiskin, na ang bayan sa manay, rumpakan at samay. Ang tinig ni MBTA Member Parliament Attorney Suharto Teng Mambuludto. Balitang Probinsya. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balita, giniit ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw na nakasalalay sa job performance ang estado ng Contract of Service Employees o COS sa city government. Nilinaw nito na pera ng gobyerno ang ginagamit para sahuran ang mga empleyado kaya marapat lamang na i-renew ng city government ang nakikita nilang competent COS. Dagdag pa niya, magkaiba ang politika at ang pagsiservisyo sa bayan kaya batayan pa rin ng city government ang magiging resulta ng evaluation ng isang COS employee para maiangat nito ang sariling employment status at mapatatag ang sarili nitong job security. Umagang balita sa Kings Radio. Oras natin sa buong Pilipinas, ganap na pong alas 6:28 ng umaga Philippine Standard Time. Sa mga naitrabaho ngayon, sa mga nagkakape, mga nag-aalmusal at may mga klase ngayong araw, double time nang hindi malate sa inyong mga pasok. Pero mga kabayan, dumako naman tayo ngayong umaga naman sa ating pa ng mga ibang balita mga kabayan sa ating naman pong balitang pambansa. Sa ating balitang pambansa, inilabas na ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, ang 100 piso na commemorative banknotes para sa mga collectors kasabay ng National Heroes Day noong araw ng Lunes. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas na ang commemorative bills ay bahagi ng numismatic o money coin at printed money collection. Nailimbag ito na nasabing pinakamalaking Philippine commemorative banknote noong 1998 para ipagdiwang ang Centennial Philippine Independence. Makikita sa harapan nito ang sigaw ng himagsikan na pinangunahan ni Andres Bonifacio, ang bayani ng Katipunan. Habang sa likurang bahagi nito ay makikita ang Proclamation of Philippine Independence na pinangunahan ni General Emilio Aguinaldo noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Mayroong 1,000 na piraso lamang ang naiprinta para sa mga collector. Balitang pambansa Nito. Samantala sa dagdag na balitang pambansa, kinumpirma ng Department of Agriculture o DA na tuloy na sa Biyernes ang bakunahan ng mga baboy kontra African Swine Fever o ESF.
Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel Di Mesa, inaasahang matutuloy na ang turukan at posibleng magsimula sa 2,000 doses ang controlled ESF vaccination sa mga hog raisers at commercial farm sa Batangas. Ang vaccination ng mga baboy ay tuturukan umano ng Bureau of Animal Industry o BAI at Food and Drug Administration. Sa sandaling maging matagumpay ang bakunahang ito, itutuloy na rin ito sa Quezon City at iba pang mga lugar na apektado na ng ESF. Samantala, nagbabala ang ahensya sa mga nag-aalaga ng baboy na nagbabalak na magpabakuna kahit na hindi pa ito aprobado ng gobyerno. Pambansa. Oras mga kabayan sa buong Pilipinas, alas 6:31 ng umaga, Philippine Standard Time. Dumako na tayo mga kabayan sa mga report natin mga kasamang Kings Radio Reporter na nakastandby po ngayon sa ating mga report. Unang bugso, high explosive na kuha sa isang sakahan na pagmamayari ng kapitan diyan sa may Tulunan, North Cotabato. Alamin natin mga kabayan detalye niya report mula kay Gar Cabanyo. Gar. Kings Radio Report. Isang unexploded ordinance ang nakuha ng mga otoridad sa isang sakahan sa Purok 6, Barangay Pupuyan, Tulunan, Cotabato. Sa ulat, isinumbong sa Tulunan Municipal Police Station ni Barangay Pupuyon, Captain Joel Dulano ang umano'y granada na nakita ng kanyang caretaker na si Early Tamon. Nirespondihan agad ito ng Tulunan Municipal Police Station kasama ang North Cotabato Explosive and K9 Unit upang beripikahin. Sa pagsisiyasat ng mga otoridad, napag-alaman na ito ay isang uri ng 40mm grenade. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Tulunan Municipal Police Station kung sino ang nagtapon ng granada sa lugar at kung ano ang motibo nito. Samantala, agad naman itong dinala sa North Cotabato Provincial EOD ang K9 Unit ang nasabing unexploded ordinance para sa tamang disposisyon. Yan ang report. Edgar Cabanyog para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Sa Kings Radio. Samantala sa dagdag na balita mga kabayan, mga badyaw, muli na namang pinag-usapan ng LGU Midsayap na bumalik na sa kanilang mga lugar. May report ang ating kasamang si Maricel Bayuna. Report. Muli na namang inatasan ni Mayor Rully Sacdalan ang mga kawani ng Municipal Social Welfare and Development Office at Municipal Police Station na pakiusapan ng mga badyaw na pag-alagala sa bayan ng Midsayap. Pinangunahan ni na Municipal Social Welfare and Development Officer John Carlo Valientes at Deputy Chief of Police Percival Modesto Jr. ang masinsinang pakikipag-usap sa 12 mga pamilyang badyaw na nagmula sa Basilan, Zamboanga, Cotabato at Santa Cruz, Davao del Sur. Matapos ang pakikipag-usap, ang mga badyaw ay nangakong kusang uwi sa kanilang mga lugar. Matatanda ang ilang mga badyaw na rin ang pinauwi na sa kanilang mga lugar ang umano'y dito na mahagi sa bayan kung saan halos mapuno ang lansangan na inakupan ng mga ito kung kaya't gumawa ng hakbang ang lokal na pamahalaan na kausapin ulit sila dahil dahan-dahan na namang dumarami dito sa bayan. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, kaso na nakawan sa Poblasyon 6, Midsayap. Abay, iniimbestigahan na ni Kapitan Edward Delpin. Ngayon, alamin natin detalye mga kabayan report mula kay Jose Edison Katulong. Kings Radio Report. Generally peaceful, manageable at kontrolado ng Poblasyon 6 BLGU ang kabuang area of responsibility nito ayon kay Punong Barangay Edward Maghanio Delfin sa panayam sa kanya kahapon ng Kings Radio News and Current Affairs. Pinagbabasihan ni Kapitan Delfin sa kanyang pahayag ang mga natala sa blatter ng kanilang logbook kung kaya't walang katotohanan ang mga lumalabas na reklamo na talamak ang insidente ng pagnanakaw at panluloob ng mga kawatan sa pamamahay ng mga biktima. Idinagdag pa ni Kapitan Delpin na maliban sa ginagawang paglilibot ng kanyang mga tanod at bipat, pagsapit ng gabi ay may standing instruction na ang mga mamamayan dito na makakatanggap ng 5,000 pisong reward sa sino mga makakahuli o makapagtuturo ng mga taong responsable sa insidente ng nakawan maging yaong mga taong may gawa sa pagtatapon ng basura sa kanyang area of responsibility. So, so far sa akong natanaw diyan sa logbook, wala may naka-monitor nga may panghitabo nga panglungkab, no? Pero ang atong barangay manggod, barangay size, ipagmalaki na mo, yan namang good ni mga programa. Kung kinsa to makatudlo o makadako
sa nanglungkab, na 5,000 reward. Lalo na po katong mga basura gani panglabay, na 5,000 reward kung kitsa makatudlo o makadetect o makadako sa nanglabay basura sa dili tamang lugar. Desmarisay. Siniguro naman ni Kapitan Dilpin na agad nag-iimbestigahan ang insidente na nakawan sa kanyang barangay na ipinaabot ng mga biktima sa Kings Radio News and Current Affairs upang mabigyan ng agarang solusyon. Sa kabuuan, hiniling ni Kapitan Dilpin sa mga barangay constituents ng Poblasyon 6 na mahalin at respetuhin ang barangay para sa patuloy na kaunlaran ng kanilang mahal na nasasakupan. Gimo ko ni kay plangga na ako ang akong barangay. Girespeto na ako ang mga opisyalis, inyong mga opisyalis. Dapat ana atong tema, tabangan atong barangay sa atong paglambo o kalinaw. Ito na report ako si Ed Katulong para sa Umagang Balita sa Umagang Kings Balita Radio. sa Kings Radio.